Si Dr. Elma Laguna po ang direktor ng UP Population Institute. Kausapin po natin para ho natin maintindihan ang unang-unang bagay po, gaano kaimportante na talaga pong magkaroon tayo nito pong comprehensive sexuality education sa ating mga paaralan. Good morning po, Doktora. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha. Good morning, ma'am, and thank you sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Pwede ho ba namin po muna malaman ito pong binabanggit na pag-aaral po ng UP Population Institute Mm-mm. kung gaano po ka-crucial para sa ating mga kabataan, particularly po age 15 to 24, ito pong usapin nga ng sexuality education? Napakahalaga po. Yun nga yung aming isa sa mga findings kasi namin na marami sa mga kabataan natin ngayon, marami silang hindi alam, no, tungkol sa mga bagay na ito, yung 15, particularly 15 to 19. No, yung kung titignan mo, when we ask them halimbawa kung meron silang enough knowledge about sex, subjective lang ito kung sa Mm-mm. palagay nila may sapat silang kaalaman. Only 30%, no, among 15 to 19 said yes, they do. Mhm. Tapos among 20 to 24, syempre in-expect mo dahil mas matanda, mas Mm. mataas yung porsyento noon, almost 50% said that they do have knowledge. But when we ask them yung mga specific, halimbawa, isa sa mga finlag naming findings ng YAPS, kasi ang YAPS, yung Adult Fertility and Sexuality Study, yung 2021, that's the fifth round, no? Halos every decade, ginagawa natin to since 1982. Mhm. So natatrack natin yung pagbabago doon sa knowledge halimbawa about HIV. Ang nakakabahala, yung round na to, bumaba yung knowledge ng mga kabataan natin about comprehensive knowledge about HIV. Ganun din doon sa usapin na halimbawa kailan nabubuntis ang babae, no? Kahit yung cycle, marami ang hindi nakakaalam, no? So yun yung inaano namin na kaya meron bang pagkukulang sa pagtuturo ng sex education sa school? Pero kung titignan mo naman, ang teacher hindi siya nagfi-figure as a source of information. Yun din yung nakakabahala. Kasi madalas sa kanila sinasabi, wala sila actually makukonsult, no, na tao kung meron silang tanong about sex. At kung meron man, sa social media or internet yung kanilang pinagkukuhanan ng kaalaman. Kaya nga sinasabi namin, na kailangan paigtingin yung pagtuturo nito kasi ang gusto natin makukuha nila tamang impormasyon. Opo, yes Yun ma'am. po. Mm. Yes ma'am. Yung pong sinasabi ano ho, na sa paaralan, meron pong pag-aaral sa paaralan kung ah, gaano kalaki ang bilang ng mga kabataan na natututo ng usapin na binanggit po ninyo sa paaralan, o talaga po lumalabas na sa paaralan hindi kasi ngayon ma'am, as we know, meron na pong DepEd circular, 'di ba, nito pong 2018 pa. Yes. Opo, opo. So Oo. can you explain ma'am, please? Opo. Oo, unfortunately, hindi namin ito na-cover sa YAPS, no? Hindi namin natanong kung meron silang comprehensive sexuality education nung nag-aaral sila. And I have to point out also na yung 2021 YAPS, ito Mm. ginawa dito during pandemic. Okay. No? So, Mm. kumbaga lahat naka-online pa. So, medyo mahirap siya Mm. i-implement. Although, yung survey was face-to-face. Mhm. Mm. Mm. Oo. So, wala kaming datos kung ilan sa kanila ang merong CSE education when they were studying. Mm. Pero nakikita namin, hindi lumalabas, hindi nasa-cite yung teacher as a source of information. Okay, and that is something to think about kasi nga dapat Yes. lumabas 'yan sa survey, 'di ba? Exactly, oo. Mm. So, yung Mm. halimbawa kasi we ask, kung halimbawa meron kang tanong, no, about puberty, Mm. sino yung tao na pinaka nakakatulong sa'yo tungkol dito? So, karamihan sa kanila sinasabi wala, no? O hindi naman karamihan, that's 20%, no? Mm. 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 Ang pinaka-source talaga about puberty is yung mother, yun yung nasa site. Yung teacher is only 4%. Mm. Although ito naman ay multiple response, no? Mm. Mm. So, Mm. yun yung isa sa
parang interesanting finding. So hindi nagfi-figure yung teacher actually Opo, opo. sa pagdating sa usapin ng puberty. Ito Mm, yung kumbaga developmental milestone na dinadanas mo, pinagdadaanan ng mga kabataan natin pag nasa school na sila, no? mm, Nag-uumpisa siya 12, 13, 14, mm, halimbawa. mm, mm, Kasi we also ask them ano yung kailan sila unang nagkaroon, no? For the mm, girls, yung mm, age mm, at menarche. So ang average age at menarche ng Filipino young girls is 13, mm, no? mm, mm, Yung young boys, yung sinasabi nating developmental milestone na puberty related is yung first nocturnal emission, no? mm, Tinanong mm, namin yon, mm, and on average they said it happened when they were 14. Opo, opo. Yung pagkakaroon niya ng Mm-mm. hair sa kanyang private parts, no? Exactly, Opo, oo. opo. Yun po yun, ano? Kasi nga, anyway, Mm. 1 in 10 na mga natanong po ninyo ay sumagot na isa lamang sa 10 ang nagsabi na pinag-uusapan namin sa bahay ang tungkol sa sex. Ang Yes, oo. Pero ang mas nakakabahala pa diyan kung titignan natin yung datos, bumaba siya, 'no? Kasi sinasabi ko nga, Mm, nakailang rounds na 'tong YAP. So, mm, kung titignan mo yung graph halimbawa, 4 time points ang pinresent namin from mm, 1994, mm, 2002, 2013, 2021. Nung 1994, that's about 17 or 18 of 16% nagsasabi they discuss, no? They had discussion of sex at home when they mm, were growing up. mm, Pero through time, bumaba yon. Noong 2013, 10%. mm, Tumaas nga lang ng konti yan noong 2021. Pero maliit lang, no? 12% among males who said that they discuss sex at home, mm, 13% among female. Pero yun na nga parang isa sa 10 ang nagsasabi na napag-uusapan ito. Opo. So, ma'am, ano pa ho ang medyo nakababahala na inyo pong findings before we discuss nga ito ng kahalagahan talaga ng isang Mm. comprehensive sexuality education? Oo. Yung sa graph din, na sinasabi nga namin, male youth, they're most likely to consult their friends on Mm, questions about sex. Pero kung titignan mo, again, ang pinresent namin dito, 3 time points, no? Ang tumataas yung sa nagsasabing wala, no? They have no one to consult with. So from 12% ng 2002, naging 33% yan ng 2021. No? mm, About a third of young males. So among those who said they do have, kahit na yung friends, yung ano nila, yung parang madalas na kinoconsult nila, pero yung porsyento na nagsasabi na nagkukonsulta sa mga kaibigan, bumaba din. 'Di ba? From 65% nung mm, 2002, 40% na lang nung 2021. So saan napupunta yung iba? Yun yung magandang mm, tignan. Ganon mm, din yung mm, nakikita namin sa mga babae, no? Tumataas yung porsyento na nagsasabi that they have no one to consult with, no? Ang maganda sa mga kababaihan na yon, mas nakakapag-usap sila, tanong sila sa kanilang mga nanay. Pero kung makikita mo, bumaba din 'yan. Nung mm, 2013, that's 43%, naging 39% na lang siya no 2021. mm, So, ganun din yung sa mga kababaihan, same pattern na nakita namin sa mga lalaki, bumaba din yung porsyento na nagsasabi they consult their friends, no? Although ito significant pa rin yung porsyento na mas nagkokonsulta sa mga kaibigan kung meron silang mga tanong about sex. Kaya mm, na-highlight nga dito talaga yung reliance on social media, on internet. Kaya nga mm, sinasabi natin, yung tanong mo, gaano kahalaga? At yun din yung pinopoint out namin sa panahon ngayon na it's just one click away. Marami ka nang makukuha. So, mas mahalaga na i-ensure natin na nakukuha nilang impormasyon ay mm, tama, age mm, appropriate, at mm, saka mm. yung culturally relevant. Opo, opo. Sige po. So mamaya we will discuss some provisions po dito ho sa Senate bill na ito. Mm, Pero ma'am, ito lang po no. mm, Ah, kasi po ang kabataan no, lahat naman tayo dumaan po sa edad na itong binabanggit po ninyo no, na mm, may panahon noon siguro yung iba pareho ang karanasan natin, yung iba ho naman iba-iba tayo. Pero basically po nung dumating ka na doon sa age of puberty, and then you among boys no or among girls you talk about sex no and yung ibang medyo kahit na edad 13, 14 ang iba naka-experience na nito and they will mm, influence yung kanyang mga kabarkada
sabihin niya kung ano yung kanya nakuha, 'di ba? Doon sa kanyang first time experience, no? Mm, Opo, opo. mm. So yung iba they try, right? Para gusto kong maranasan din naranasan niya. Opo. 'Di ba, ma'am? I mean, Oo. it's natural, right? Sa mga bata, hindi ka nagsasabi sa mga magulang mo eh. O kaya kung ikaw Yeah. lumalaki sa mga kapatid mo, you don't tell them. Opo, 'di ba? Mm. And then you experiment, no? Opo. Yung pong danger doon nga nung experiment, no? Boyfriend, girlfriend na kayo at the age of 15, 16. Ito na ho yun eh. Ito ho ba, ma'am, yung ngayon danger din sa teenage pregnancy, itong gantong uri ng pag-eksperimento ng ilang mga bata? Um, Oo, malaking ano siya na Mm. yung babalikan ko lang yung concern natin about teenage pregnancy. Actually, kung titingnan natin yung bilang, bumababa, ay yung percentage, no? Mhm. Mhm. In a way, nakita natin yan sa National Demographic and Health Survey, no? Mm. Ah, from 14% noong 2017, bumaba siya to almost half, 7% noong 2022. Mm. And the same findings also sa YAPS, no? Pero ito, pag titingnan mo, ito yung pregnancy na 15 to 19. Mhm. Pero malaking bahagi nun actually ay nasa 18 to 19, 'di ba? Pero Mhm. ang naging issue nga ngayon is yung bilang, yung kumbaga yung number ng mga nagiging na nabubuntis 14 years old pababa. No, yun yung nakikita Mm. natin sa Na. CRVS, yung sa civil registration, tumataas yung bilang, dumarami sila. Pero Mhm. ang ano nga diyan, ah, kasi ano yan, eh, bilang, number, although 'pag titignan mo naman yung porsiyento, hindi masyadong nagbabago, 'no, Mhm. less than 1%. Kaya Mm. nga wala tayong age-specific fertility rate for 10 to 14 kasi masyado siyang mababa. Mhm. Opo, Okay, pero opo. it's still a concern, 'no? Hindi ibig sabihin na hindi siya importante kasi 'pag tinitingnan mo, 'pag tumataas yung bilang na yun, bakit nga ba? Mm. But more than the number, 'no, yung bilang, titignan natin dapat yung circumstances, 'no? Yung mga colleagues ko, they did a study on under 15 fertility, 'no? Yung Mm. ano nga ba, saan ito nangyayari, ano yung circumstances, ibig sabihin yung correlates or factors, 'no? Ang nakikita nila, isang malaking findings dito is yung age gap between the age gap nung batang babae at saka yung partner, 'no, the one who fathered the child. Mhm. 'No? Mm. So, karamihan talaga dito malaki yung age gap, 'no? So, Okey. kaya parang kung titignan mo yung age of consent, 'no, Mm. natin Mm. ngayon, Mm. so papasok siya dun sa classification. Most of this is actually parang child abuse, 'no? Okey. Sexual Mm. abuse, Mm. Mm. yung circumstansya, mas Mhm. siguro yun yung ating tutukan. Bakit? Kasi Mhm. kung bata ka, 10 years old, what do you know about sex, no? You can't Mm. negotiate, 'di ba? Mm. O so may issue ng power din doon, no? Mhm. Tapos ang partner mo ay 17 or 18 or 20, no? May Mm. mga ganong cases na yung age gap kasi is more than 7 years, no? Mm. Adult yung lalaki, tapos minor Opo, opo, yung opo. batang babae. So yun pala yun, mas marami na talagang mas matanda doon sa batang babae, 'no? Yung ama Mm. nung pinagbubuntis nung minor nga po, 'no? As Yes. young as 14 years old ka ninyo, 'no? As 10, 'no? As Wow! young as 10. So, yung gano'n. Although Mm. may mga cases din naman Mhm. na Hmm. bata din yung tatay, Mhm. 'no? Pero Mm. ito siguro yung masasabi nating naglalaro lang, Mm. 'no? Opo, Yung opo. hindi nila alam. Mm. So, Mm. yun. Opo. Meron din ho bang sa study na dahil din po sa kawalan ng sapat na impormasyon nung mga lalaki, ng mga bata, ay nauuwi po sa sexually transmitted diseases dahil nga sa pag-eeksperimento? Yes. Opo, go ahead, ma'am, go ahead. Of Opo. course, oo. Oo, kasi nakikita rin natin malaking ano, maraming mga kabataan din natin yung nakaka-experience ng mga sexually transmitted infection, 'no? Mm. Kasi Mm. again, mababa din yung paggamit ng condom, 'no? Okey. Contraceptives. Mm. I mean, for lalo na sa mga kalalakihan. Tsaka isa pang aspeto doon is, marami din namang cases na yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki, nangyayari naman na talaga yun at nakita din namin ito sa YAFs. Mm. So hindi na siya yung sinasabi nga nating, ah
I don't really want to use the word, na parang risky 'no, kasi Mhm. dapat walang judgment. Oo. Pero ito yung realidad na meron naman talagang kaso na hindi lang, pakikipagtalik ng babae at lalaki. Opo, 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 opo. At hindi ho naman Mm. maitatanggi po yung pong datos niyan ano, na nagsasabi nga Mm. no, na itong common na mga ilang pong karamdaman, oo, ay sakit nga na naisasalin dahil nga sa same sex, no? Opo. Okay. Mm. Opo, opo. So, Hindi same sex siguro, it's really more of opo. unprotected I'm 'no, sorry, na yung I'm sorry, I sit down corrected, unprotected. Opo, oo, opo na oo. pero yun nga po 'no, napakahirap kung menor de edad pa 'no, murang edad ka ninyo ng 15 to 19 ang mga nasasangkot dito na dapat nga sana ay nabigyan na po ng maagang impormasyon, edukasyon po't kaalaman at warning Mm. dito po sa risk na haharapin mo kung sakasakaling papasok ka sa ganyang uri, 'di ba? Ng sexual Mm. relationship ganyan po kabata, no? Yes, tama po kayo doon. Okay, sige. Kaya parang sinasabi yung sinasabi na we are removing the innocence of our kids when we inform them, hindi, binibigyan mo sila ng power, 'no? Information is power para they can decide on, their own body, kung ano yung gusto nila at kaya nilang protektahan yung sarili nila. Mas siguro yun yung dapat, tutukan natin. Opo, at yun ang purpose nga nito pong comprehensive sexuality education. Ito na po tayo. Oo. Opo, Oo, sige. kasi Mm, mm, yung comprehensive sexuality education hindi lang naman siya about sex, 'no? Siguro nandun din yun tungkol sa usapin ng marami siyang ka kaakibat 'no, hindi lang sexuality, mm, relationship halimbawa 'no, mm, or, dapat din kasama doon yung karapatan mo bilang babae, sexual rights mm, and mm, bodily autonomy 'no? Okay, may tanong ka ba siya before ko Yes. tunghayan 'tong provision na ng panukalang batas? Oo. Doc Elma, hindi ba po nung 2018 naglabas po ng DepEd order ang Department of Education na Mm. kasama na sa K-12 yung pagtuturo nitong sexuality education sa ating mga estudyante at mga kabataan? Nagkaroon po ba kayo ng study comparing kung naging epektibo ba yung pagtuturo natin? Kasi right now meron na sa mga Yeah, pampubliko and even in some ay private schools. At kung ano yung magiging changes kung sakali man na maipapasa po itong Senate Bill 1979? unfortunately wala pa. Wala pang sana 'yan yung isang puwedeng gawin ng DepEd, yung talagang an evaluation of how comprehensive sexuality education, is being taught at school 'no. Hindi pa siya naaaral kung naging effective ba siya. Wala pa ho kaming gano'ng pag-aaral. Oo, oo. So hindi na kailangan tignan ng DepEd dahil kung yung mga Mm, teachers ba natin are equipped to teach sex sa exactly, mga oo. estudyante. Oo, kasi marami ding mga anecdotal evidence lang naman ito 'no, na parang pagkausap mo yung mga kabataan na sinasabi nila, yung teacher mo mismo nila yung hindi komportableng ituro 'no, kahit yung pagbigkas ng mga how we use Salita, yung terms, oo. halimbawa, salita. So 'pag gano'n mahirap talaga, mahirap mo siyang paano mo Opo, maaano sa mga kabataan kung ikaw mismo may mali siya 'no, as a opo, teacher. opo. Ito pong ginawa niyong pag-aaral, ma'am, ay pagtatanong sa mga kabataan 'no, sa subject, Yes, oo. Ah, wala tayong pag-aaral sa parents pa? wala pa po. Opo, Yung although may marami tayong ginagawang studies 'no, mm, halimbawa meron tayong longitudinal cohort study of Filipino children 'no. mm. Nag-umpisa ito nung 2016, yun may pag-aaral yon ng mga magulang kasi nga minor. So, kailangan din nating na hindi gano'n kadali mag-aral magsagawa ng pag-aaral sa Mm, mga ganitong topic kasi sensitive at saka lalo na 'pag bata marami kang pinagdadaanang may mga ethics review na, okey. ano mo, so kailangan may consent 'no. Mm, So, yun siguro puwede nating tignan ang resulta nun nung yung ng pag-aaral na yun kasi, mm, yun talaga nagfo-follow, parang sinusundan nila yung bata mula 2016 hanggang hanggang ngayon 'no. We just hmm. conducted the seventh wave of that, survey.
So, Opo. pero sa yung YAFS, yung Young Adult Fertility and Sexuality Study, gusto ko ring sabihin na yung 2021 YAFS was funded by the Department of Health. No? Okay. Kasi ang idea Opo. talaga nito Mm, is to mm, help yung mm. strengthen the adolescent program of DOH. So this is a government funded study. So yeah. Opo, opo. Kasi nga po kaya ako naman nagtanong doon sa pag-aaral sa mga magulang kasi ang sinasabi nga Mm. dito, 'di ba dapat nagsisimula ang lahat din sa mga Sa sa tahanan, no? sa Sa mga tahanan, magulang. tama. Okay. So ano naman Mm. ang mga katwiran ng mga magulang dito? Ano ba ang mga baka naman yung magulang din mismo ay hindi rin sapat ang kanyang kaalaman, no? Kaalaman. Alam niyo yung mga ganung Maaari. factors po, no? Kung bakit nga kasi dito Oo. ho sinasabi, 'di ba sabi kahapon ni Presidente Marcos, sabi niya dapat parang tinatanggalan mo ng karapatan yung mga magulang na yung bata Mm. mabigyan ng guidance, etc., etc. Yeah. Kaya opo, Mm. sige ano po yung take doon? Marami, tulad nga ng nabanggit ko kanina, Mm, isa mm, sa mga interesting findings namin is bumaba yung nagsasabi na they discuss it at home. mm, So isang factor din, marami sa kabataan natin, they don't live with their parents, no? Yung dahil sa issue ng migration, marami sa kanila actually walang magulang na kasama sa bahay kasi either nagtatrabaho sa ibang lugar, no? So, yun yung mga realidad ng pamilyang Pilipino din o oo, hiwalay, iba-iba yung circumstances. So, mm, pero yung pagtatanggal, hindi naman, kung basahin mo yung Senate Bill, yung proposed Senate Bill 1979, mm. wala namang sinabi nun na tatanggalan yung magulang bagkos. Nandun yung sa isang provision doon sinasabi niya tuturuan, Opo, no, to sige. empower, Mm. to train also parents and maybe caregivers na paano mo nga ba matuturuan yung mga kabataan ngayon sa usapin ng sexualidad. Okay, sige po. So ma'am, ito na nga po, ito ho yung Senate Bill number 1979 na aking pong babanggitin. Mhm. Ang sabi po ni Presidente, nagkaroon siya ng pagkakataon na basahin ng lubos ang provision nito at sinasabi niya na he was appalled and ano yun, Abhorrent. it is Abhorrent. abhorrent. It is It is ridiculous. ridiculous. They're Napapatawa trying to bring natin si this Doc war. Hindi Elme. ko alam, hindi ko alam kung anong version ng bill ang nabasa niya. Kasi parang hindi yun yung nabasa ko, no? Kung babasahin mo, wala naman yung mga terms na sinasabi niya na nagtuturo ng 0 to 4 ng masturbation. You will not even find masturbation in the bill, the term, no? So, Opo. yun lang. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinabi ni Presidente, pero sana basahin niya ulit, no? Opo, sige ma'am. Pero ito ho, palagay ko kasi may nakapanayam din kami na tutol po sa panukalang ito na miyembro po naman din ng religious organization. Ginagalang po naman natin po yon. Basically, kaya nga ako din po kahapon din mismo, binasa ko ito ulit. No? Baka naman na-miss ko yung masturbation, na-miss ko yung tinuturuan mo ng maagang pleasure, no? Yung Yes, sexual oo. pleasure sa mga bata, wala nga dito, no? Pero meron dito kasi yung pong page 9, line 18, no? And to be, para eksakto ho tayo, no? The comprehensive sexuality education shall be standardized and implemented in all public and private basic education institutions. CSE delivery shall not be dependent upon the discretion of the school Yes. administration or on its teachers. It shall Yeah. be integrated in the school curriculum, guided by DepEd and international standards. Palagay Yes. ko dito sila humuhugot noong mga masturbation na binabanggit nila kasi ang sabi dito ng mga tutol dito, based on the DepEd circular, yung international standard na yan, yung binabanggit ng WHO at saka yung UNICEF na At European saka UNESCO. I'm sorry, UNICEF. UNESCO na na European standard. Can you react on that, please? Opo. Parang hindi naman. I mean, we do use, no? Hindi lang naman sa DepEd na meron tayong reference, no? Tinitignan mo how it is. Halimbawa, how we define youth, no? Yung sa amin sa pag-aaral namin, yung 15 to 24. That's a WHO definition.
diba? Mm-mm. So, in other words, yung kung titignan mo naman yung mga yung na-mention na mga references, actually hindi mo nga ma-access yung iba doon. Pero ah, ang sa akin naman ang interpretasyon ko kung titignan mo yung DepEd Order 31 no nung 2018, ang sinasabi niya dito, definition niya na lang ng CSE, no, age appropriate culturally relevant program to teaching about sexuality and relationship by providing scientifically accurate, realistic, and non-judgmental information. Sabihin pa natin yan ang, international standard. But what's wrong with that? Mhm. Di Opo. ba? Siguro kasi nga sabi nga ng proponent of the measure na we can Mm. always we're open to amendments, no, or improvement. Yes. Kung Mm-mm. kung kayo'y allergic dito sa international standards, pwede naman tong alisin di ba? Oo. Okay. Then we ask DepEd to be Mm. very specific, no? Mhm. Kayo ang Mm. set ano Mm. yung magiging standard natin. Mm. Maybe hindi enough na sinasabi mo na it's culturally relevant. Mm. Then we define, no? Mm. Mm. Ganun na lang siguro yung pwedeng anuhin doon. Okay, sige po. So, ma'am, ito pong itong mismong provision ng batas, ang kinaklaro ho naman po dito, no, na ito pong sexuality education in schools, communities, and other Mm. youth institutions, the CSE shall be compulsory part, etc. The goal of Mm. normalizing discussions about adolescent sexuality and reproductive health and to remove stigma at all levels. The council shall Yeah. ensure that the CSE is Mhm. medically accurate, culturally sensitive. So, Yeah. ma'am, di ba? So, meaning, doon na lang po sa usapin na yon, culturally sensitive. Hindi po ba, ma'am, Mm. dito ho, maliwanag na sa bawat kung yan po ay sa mga lalawigan na may different Yeah. culture sa mga Yeah. tagalungsod, definitely po naman klaro na po dito na hindi ito basta-basta ka magsasaksak ng informasyon na hindi ka tanggap-tanggap doon sa particular po na lugar. Tama po yun. Nire-recognize niya rin na halimbawa yung mga kapatid natin na mga indigenous group no IPs, meron din no kahit nga yung at saka ito importante din yung out of school youth no, kailangan din nila ng CSE. So nasa sa draft bill no yung SB 1979 kung babasahin mo, meron din silang provision on how Okay. to address the needs of out of school youth. Okay. Ang So, sinasabi po tama naman, yun. Sige po, sorry. Opo, sinasabi ho naman ng iba, hindi, meron na tayong reproductive health law 'Di ba? Na andun naman nakalagay na 'yan yung para doon sa mga para sa pangangalaga sa sa mga kababayan natin sa paggamit ng mga pananggalang para sa pagkakalat po ng HIV/AIDS o ilang pang sakit. Mm. Oo. Oh, kaya nga kailangan nating isulong yung CSE kasi nasa batas ito, no? Nasa RPRH law. Isang provision nito ng RPRH law na dapat nagpo-provide ka ng CSE, no? Comprehensive Sexuality Education for young people. I think this is ibabalik natin sa nababasa ko kasi yung mga komento na unahin daw muna ang korupsyon. Pero kailangan mo siyang ibalik kasi kasama ito doon sa kailangan mo empower yung mga kabataan mo Ngayon sinasabi natin, 'di ba? Naririnig natin yung idea na demographic dividend, no? Yung bugso ng future labor force mo na manggagaling doon sa hanay ng mga kabataan. Pero kung sila ay maagang nagpamilya, maagang nabuntis, hindi nakatapos ng pag-aaral, so anong dividend ang makukuha mo? 'Di ba? Opo. So kasama ito sa holistic approach on youth development Opo. and human capital development. Opo, yes ma'am. Well said. At saka din po nga yung binabanggit ni ma'am na usually po ang mga napakabatang nagbubuntis, ang mga ama ay nakatatanda na malaki po ang age gap, no? So maagang informasyon doon sa batang babae o maging siguro lalaki man, di ba? Na maari pagsamantalahan ang kahinaan mo
ng ilang nakatatanda kasi nga hindi mo alam yung karapatan na yon. Hindi mo alam kung kailan ka na Mm. pinagsasamantalahan. Di ba ma'am, ganun po yon? Tama po yun. At saka yung idea nga na marami sa mga kabataang kababaihan, ay babae, no, Mm, mm, natin, mm, hindi nila alam, they don't even know their cycle, no? Hindi mo alam kung sa yung in-between cycle, nabubuntis ka ba kung makikipagtalik ka, no, na mm, walang mm, proteksyon. mm, So, yung ganong usapin, na nakikita rin namin yan kahit sa universidad, na mm, marami pa rin mga estudyante namin na they don't even know. mm. No, o kaya Opo, magre-rely ka sa app, no, na hindi opo, reliable. opo, So, sige. Mm. yun yung sinasabi natin, kailangan maintindihan ng kabataan yung katawan nila. Baka naman po ang tumututol dito, again, sabi nga ni, with all due respect, sa mga tumututol dito, yan, ituturuan mo yung batang babae, yung kanyang cycle ng fertility niya. Para mo Mhm. sinasabihan na ditong panahon na to, pwede ka makipag-sex, Oo, hindi ka parang magbubuntis. ini-encourage mo Parang siya. tinuturuan mo, baka Parang Oo. naman yun sinasabi ang mo rin na iniisip ng pagbibigyan iba. mo siya Apo. Mm. oo, the same din yun na parang pagtuturuan mo siya ng contraceptive, ay binibigyan mo siya ng karapatan or freedom to be Mm. sexually active, no? Mm. Not necessarily, hindi naman lahat. Parang, I don't know, we have to give our young people more, we have to trust them more sa paningin ko. Mhm. Ganda nun. Ang ganda nun sinabi niya. We have to We have to trust trust them them, more. We have to trust give them. them options, ano. Kasi right now, kung alam nila na pwede nilang gawin yon pero hindi nila alam na may options sila to do that safely, Mm. 'di ba? Mhm. Yun Yeah, yung yeah. mahirap din minsan, oo. Okay, sige. At So, saka siguro mm. i-instill natin na may consequences yung mga ano mo, action mo, no? Opo. Sige ma'am. Ma'am, ano po ang danger kung hindi pa rin po ito maipasa? Ano po ang maaaring kaharapin ng ating pong bayan, ng ating mga kabataan kung sa pagtutol pa rin po ng ibang sektor at mismo ng presidente, sabi niya, I will veto this. Ito daw pong sinasabi niya, yung nga, hindi ko lang alam kung ano din pong version ng SB 1979 na nabasa po ng presidente, with all due Oo. respect to him. Ano po danger nito, ma'am? Um, Magiging ano pa rin, reliant na naman, mas lalong magiging reliant ang mga kabataan natin kung may impormasyon silang kailangan tungkol dito sa internet, no? Yun ang ayaw nating mangyari kasi doon wala ka ng kontrol, 'di ba? So, yun lang yun na I think yung usapin kung mahalaga siya o hindi, it's a non-issue. Mahalaga siya. How urgent? It should be now, no? Kasi actually kung titingnan mo, 2012 pa na ipasa yung RPRH law. Tapos 12 years or 13 years after, pinag-uusapan pa natin ang CSE. Di ba? Isang henerasyon na yung yung nakalipas. Opo, opo, opo. Sige po, masakit man pong sabihin, ma'am, pero ito ho kaya din ay bunga ng pagiging, alam niyo na ho, pagiging um, religion sensitive ng ating bansa sa usapin po nitong bagay na ito. Hindi naman yung pagiging Katoliko natin, no? Yung Mm, kasi majority pa rin naman Catholic. mm, It should mm, not be perceived as negative, no? mm, Kasi mm, kailangan naman natin yung religion eh. Yun yung moral compass mo. mm, 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 mm. Pero meron kang may opportunity naman to discuss, no? Kasi may stake din naman ang simbahan dito, May stake po 'di sa ano ba? pong aspeto. Eh, 'pag hindi natin nakokontrol ay yung paglobo ng populasyon, although sinasabi nga natin ngayon, pa-aging na, no? Mm, Aging mm, population na mm, tayo at mm, bumababa na yung mm, fertility. mm, So maraming mga ano na sino ba nag-aalaga, no? Yung mga abandoned children, mm, halimbawa. mm, mm. So it's a whole society approach dapat, no? Lahat tayo Pakialam. may stake, Mm, pakialam sa mm, usapin na ito. So maganda 'yon na napag-uusapan. So siguro dapat pasalamatan natin yung grupo ni former Chief Justice Sereno na nabe-bring up ito at napag-uusapan. Kasi kung babasahin mo yung bill, isa sa provision nun, February should be comprehensive sexuality education awareness, no?
Opo. At mainam So, at ano din po, mainam po na nagsalita ng presidente, the more pinag-uusapan yeah. 'to ngayon, 'di ba? Oo. Oo, tama yon. So sana mapag-anuhan natin kung ano yung magandang daan, no? Anong Opo. magandang direksyon na natahakin, hindi lamang sa Hmm. kung sino ang lahat naman may point, no? Siguro ang ano lang dito is tignan natin ano ba yung sinasabi ng datos. Ano ba talaga yung katayuan ng mga kabataan ngayon? Ano yung pangangailangan nila? Yes, 'Di ba? ma'am. Yes, ma'am. Isa rin siguro na kung titignan mo halimbawa no, ito yung YAFS kasi palabas pa lang yung report nito. Pero pag titignan mo, ano yung tinanong din namin sila, kung ikaw ang tatanungin, ano yung impormasyon yung kailangan mong malaman tungkol sa sex, no? What kind of information about sex yung hinahanap mo? Opo. Ano yung kanilang ano is general information about sex. That's about majority, no, 70%. Tapos on contraception, 22%, no? That's what they need. Uh, yung STI, HIV, malaki din yun, mga 15%. 22% also said they need information about HIV/AIDS. Or no, it's about pregnancy related information. So nandun yung demand, no? Mga kabataan na mismo nagsasabi, kailangan nila itong mga impormasyon na ito. So we need to provide that. Opo. Yes, ma'am. Okay, sige po. Ma'am, I think this is going to be an ongoing discussion. So muli kaming kukonsulta, Yes. ma'am, para makakuha tayo ng maayos na pag-aanalisa sa napaka-importanting isyung pambayan. Salamat po, Doktora. Okay, maraming salamat din. Opo, thank you si Dr. Elma Laguna, ang Director po ng UP Population Institute.